declare the revelation that Jesus is the Son of the living God, and I am living according to the sayings of Jesus. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, life is not easy. Nung magsimula po akong maglingkod, since 1979, naglilingkod na po ako. Ang lahat sa amin ay idinaan sa bingit ng kamatayan. 13 taon na halos kami ay sumagad sa lupa ang kahirapan. Pero hindi kami kailanman humingi ng tulong sa kanino mang tao. Gusto naming matutunan ang paghingi ng tulong ay sa Diyos. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang walang katapusan ang tulong at hindi nanunumbat. So the rock of revelation and the rock of the sayings of Jesus, ito po ay napakatibay at ito po ay napakatatag. Aalisin ang damdamin mo ng kahinaan. Emotion that is flimsy and weak shall be removed out of your system. At hindi po biro yung mga pagsubok. Ang pananalig ay tatrabaho kapag ikay nasa krisis na. Dahil ang pananalig hindi kailangan sa magandang panahon. Faith will mightily work in times of crisis. When you are passing through crisis, tests, and trials, faith will be mighty. At lahat po ng aming anak, nung pagkapanganak ay mamamatay na. Dahil alam ng demonyo na may mangyayari doon sa 3 naming anak. Kaya bata pa gusto nang patayin ng demonyo. Pero laging talo ang demonyo dahil ang laging salita namin, ikaw po ang masusunod Diyos namin. Kung ibig mong kami mamatay na, ikaw po ang masusunod, hindi po kami hahadlang sa iyo. Pero laging nasusunod ay ang Diyos. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay may 70 taon minimum. Amen. Hindi narinig. Ang Diyos po ang masusunod sa mga nagtitiwala sa Diyos. Ang minimum age mo ay 70 years old at kung gusto mo pa, plus 10. Amen. At kung gusto mo pa, plus hanggang 120. At kung gusto mo pa rin, there were 10,000 100 years old na tao sa Amerika. 10,000 centenarian. Gusto mo bang makasama doon sa 100 taon ang edad? At sasabihin mo, ang makikita mo lagi ay yung iyong laging nakikita. Kahinaan. Pero tuwing maalala ko ang patutuo ng isang mangangaral, at 100 years old, yung isa nagpapalipad pa ng solo ng eroplano. At yung isang babaeng matanda, kahit nasa wheelchair na at 120 years old, nasa kote pa niya yung pumasok sa kanyang bahay para magnakaw at naigapos niya. 120 years old. So let your life be founded on the rock. Amen po ba? And what is the rock? Revelation. What is the rock? The sayings of Jesus Christ. Amen po ba? Kaya kung paunlarin mo yung mga nagdaan sa ating buhay, laging tatandaan mo, it is only God and His Word and His promises that never will change. God changes not. His Word will change not. His promises will change not. Pero lahat ng sitwasyon sa buhay magbabago. Kaya ikaw ay pumundasyon na ay sa batong buhay na hindi nagbabago. Basta sinabi ng Diyos, always remember this, that never God will do a lie. Sa Titus 1:2, tingnan po natin sandali. Laging tatandaan po natin na ang Diyos kailanman ay hindi magsisinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Who is God? He cannot lie. Who is God? He cannot lie. Kung ano ang kanyang sinabi, kanyang gagawin. Kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang tutupdin. Kaya pagtiwalaan mo ay ang Diyos. Amen po ba? Ang pagtiwalaan mo ay ang Diyos.
In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. What is our hope? Eternal life. And what is eternal life? To live with Jesus Christ forever. Hallelujah! Kaya kailangan yun ang nasa puso't isipan natin na tayo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na dapat nating mithiin ay makapiling at makasama ng Panginoong Jesucristo sa walang hanggan at magpakailanman. At ito'y mangyayari sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi sinungaling. Glory! So ating pansinin din na ang kaaway ng Diyos at kaaway natin ang siyang ama ng kasinungalingan. Sa John 8:44. John 8:44. Napakahalaga po na maunawaan mo to get excited for your future. You are of your father the devil, the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truths, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for Satan is a liar and the father of it. In closing, nais ko pong ipaunawa sa inyo, ang salita ng Diyos ay batong buhay. Ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo ay batong buhay. Kaya ang salita ng Diyos ay mangyayari. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang masaganang buhay na Jesucristo. Bigo ka man ngayon, magtatapos ka diyan. Sapagkat ang kabiguan ay hindi permanente. Ang kawalan ng hanap buhay hindi permanente. Magtatapos ka sapagkat sa ibabaw ng lupa ay walang permanente. Ang tagumpay hindi rin permanente sapagkat may mas malaking tagumpay after the first victory. Amen po ba? Kaya huwag kang hihinto at huwag mo sasabihin, okay na ako. Huwag. May mas malaki pang tagumpay na sasalubong sa iyo. Kaya nga, unawain mong mabuti na ikaw ang magpapasya na humakbang sa katotohanan. Kung ikay may sakit, tayuan mo that by His stripes you were healed. Hindi is being healed, but you were healed. So, iyong idideclare araw-araw, this is rock of revelation. This is the saying of Jesus Christ, which is the rock. Our foundational light. Sabihin mo, I am healed by His stripes. Amen? I am healed by His stripes. And I am protected by the blood of Jesus. Yun ang laging sabihin mo araw-araw. Wala kang hanap buhay, for my God shall supply all my need according to His riches and glory. Yan po'y araw-araw na iyong ipahayag because God cannot lie. Amen? Sabihin mo, ang Diyos hindi sinungaling. At si Satanas, pag sinabi, hindi mangyayari yan. Huwag ka ng bulong. Si Satanas yun. Boses ni Satanas yun. Huwag mo siyang pakinggan at sabihin mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? So ito po'y patibayan, ito po'y patatagan, ito po'y labanan, at ang iyong offensive weapon na tanging nasa iyong bibig ay ang salita ng Diyos, because the Word of God is like a double-edged sword, at ito ang iyong gagamitin. Salitain mong araw-araw, by His stripes I am healed, and God shall supply all my need. Get excited for your tomorrow, and a bright perspective of life will open up. Magbubukas ang isang napakalinaw na iyong pagkakita sa iyong kinabukasan, and you will live daily in a wise disposition and decision. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, salamat. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At kung sa sandaling ito, meron sa inyo na hindi pa tinatanggap sa Jesucristong kanyang sariling tagapagligtas at Panginoon, sabihin mo ang maiksing panalangin ito, Jesucristo, isinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito. Hinihingi ko ang iyong Espiritu na manirahan sa akin. Salamat sa kaligtasan, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan. Sa iyong pangalan, Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sa January 5 po, inaanyayahan ko kayo na makasama sa kauna-unahan, kahit na po tayo mag-overflow dito, yun po yung kauna-unahang celebration night. January 5, 2011. At ngayon pong pagkakataon sandaling ito, nais kong kayo'y hamunin. Pakidala dito yung mga kalendaryo.